Alam mo, yan ang palagi natin sinasabi sa ating mga atleta, di ba, Baron Joel? Sinabi mo na yan eh. Kailangan meron kang international exposure. I mean, medyo mamahalin yung ganyang estratehiya pero wala kang magagawa. Kaya maganda may sponsors. Yes. Kaya maganda masipag din yung kanyang magulang. Talagang masisipag. Actually, they're really the ones pushing. Actually, yung mga magulang niya talagang nagdadala sa kanya. Precisely. I understand. Nag-ano rin siya, parang nagkaroon siya ng camp doon sa Rafael Nadal camp sa Spain. Doon sa camp doon talaga hinasa siya yung mga kasi pag-aari rin ni Rafael Nadal yun, champion tatanyag na kampiyon. Pero gaya nga nasabi ko, and I'm a firm believer that while okay ang grassroots para maturuan ng bata ng basics pagdating sa sports, walang tatalo yung seasoning sa pamamagitan ng international exposure. By that time kasi, naano ka na eh. By that time kasi, winnowing out. Meron ng ano. Precisely. Makikita. Kaya importante yung sinasabi mo, Parin Joel. Guys, sa inyo sa taekwondo, kailangan magagaling yung coaches. Right. Yung coaches, trainers. Kasi makikita nila, itong batang to, may pag-asa ito. Lahat, etc. Tsaka yung natatanggal nga nila yung bad habits at yung strategy maganda. Mag-focus tayo, ang strengths mo. Pero mabalik tayo sa international exposure. Ito by experience, alam ko to as a coach, and even as a player. Iba kasi yung dito ka na pagpapapanalo, puro nationals, mga ganyan, o mga kung ka na hanggang doon lang eh. Pero pag nandun ka na sa international, unang-una nakikita ko magagaling lahat, mga idolo. Number 2, iba pag naroon ka sa stadium na ilang libo nanonood, ganyan, nag-iibahan laro mo niya, nag-iibang may effect yun may effect. So, in fact, nakakasap ng stamina yun dahil sa sobrang nervous mo, mas napapagod ka. Plus yung mga dating nagagawa mong madali sa practice, iba ang practice, iba yung tunay na laro. At iba yung tunay na laro na nasa ibang bansa ka, lalo na hindi mo kilala yung mga nandyan, tapos yung mga nag-cheer sa'yo, may mga nagbubu sa'yo, hindi madali yan. Kaya gusto ko si Alex dahil dahan-dahan nasasanay siya sa kanya. At biglang nagkaroon tayo ng palitan ng leadership sa Senado. Actually, yan ang mas okay, what do you think of that? Kahiwa-hiwaga. Pagpapalit. Kasi hindi natin expected yan eh. Wala naman tayo matanong ko lang, sir. Sa mga palitang ganyan, may consensus, votation, sir, medyo stand down ka na, o paano ba nangyayari yan? Hindi, yung sinasabi ang nangyari lang dyan, nagkaroon ng resolusyon ng pagbabakante ng mga posisyon, lalo na ng Senate presidency, at mayroong resolusyon na hawak-hawak si dating Senate Minority Leader Tito Soto, na siya na ang nais na ng karamihan, na majority, 15 members of the Senate, said gusto nilang magpalit ng liderato at ang gusto nilang maging Senate President ay si Tito Sen. Pero paano, ganun yun. I mean, sa mga ganyan, kaming mga walang kaalaman kung paano nangyayari yung mga ganyang bagay-bagay sa isang legislatura. How does that resolution come about? Paano, hindi naman yan basta nahuhulog na lang sa puno. Hindi, nag-uusap siyempre ang mga yan. At may mga grupuhan na nagkakaintindihan na panahon na para magpalit ng liderato. You remember, sina Tito Sen, nung umpisa ng 20th Congress, merong limang mga kasama. Si Senator Lacson, Senator Hontiveros, Senator Subiri, Senator Legarda, at saka siya. Lima sila. Yun ang minority noong umpisa. Minority nung simula. 19 yun nandoon sa kay Senator Cheese. So in a matter of 2 months. 2 months. July lang nag-umpisa to eh. Yung 20th Congress, in a matter of 2 months, 2.5 months. Biglang nagpalit. So, there must be some very compelling reason. Napag-usapan natin investigate yung special independent commission. Commission, yes. So, ito they can do the follow the money type of... follow the money trail. Money trail. First of all, yung mga dati pinag-uusapan natin, freeze the assets. That's one. Yan. And two, check lahat ng documentation sa BIR, AMLC,
sa banks. Yan ang aking mas kasi yan diyan na and all the takot assets. ang mga and mga all the assets. Diyan takot ang mga wrongdoers pare na Pagkatapos yung kanilang mga pagbabayad ng kanilang mga halimbawa BIR tax etc. Doon magkakaroon ng masusing pag-iimbestiga dapat. Dito rin mag-uumpisa yung sinasabi ni Presidente na yung thorough na lifestyle check. Pati na alam mo paring Joel, ngayon na nasa age of tayo, yung IT at lahat. Pati na rin baka pwede na rin tignan lahat ng mga post sa Facebook, sa online maano ba 'yon? Ma-trace mo ba 'yon? Alam mo, ma-retrieve mo ba 'yan? Alam mo yung kasi nga kahapon technology yung mga invisible ink, ganyan. Alam mo lahat yan, kapag nailabas na, i-post mo lahat, nare-retrieve yan. So, whether it's Viber, Instagram, TikTok, Thread. Kaya dun sa secretariat nitong Independent X, Commission, dapat may mga ganon. Yung forensic, Hindi, kaya nga forensic, investigation talaga. Kagulat-gulat no kasi yan akala ko madaling nag-joke araw lang yung kaklase ko Then biglang mapanood mo sa TV. Ayun na pala, totoo pala talaga. Totoo. At from there, nagbago ang mundo. Lahat, lalo ng pagbabiyahe. Pag tayo nagsasahing papawid. At sa iba, sa lahat ng transportasyon. Plus, nagbago rin yung, I don't know, pakikitungo ng mga tao, racial profiling, immigration, maraming pinagbaguhan. Dahil dyan, parang bang naging masuspitsyoso ang mga tao sa kapwa-tao. Ganyan. At, pag nakakakita ng mga may balbas tsaka bigote. Ayun. Naiiba yung tingin nila sa mga taong may bigote at balbas. At mga foreigner. At laking pagkakaiba. Anywhere in the world, lalo na sa Europa. Ayan. At meron mga kaibigan na nagulat ako sa Australia na akala ko naman ang Australia napaka-welcoming and the sunny disposition ng mga tao. Hindi pala. Ganun din yung mga... I never knew that sa pagbisita ko ron. Ang daming Pilipino ron. Ang daming ibang races doon. Hindi lang naman puti. At ang pinaka-ironic, itong mga puti, lalo na sa Amerika o dito sa Australia. Hindi naman sila yung native talaga ron. Hindi naman sila hindi sila original inhabitant. Hindi sila original pero ang tingin nila hindi kami yung original na nagpaunlad ng bansang ito. So, ngayon daw po ang mga taga DPWH hindi muna gumagamit ng uniforme. Mantakin mo yan. Dahil sa takot. Dapat yan you wear it with pride. Don't wear uniforms. Yan po ang payo ni Secretary Chubibo. Bakit? Ha? Suspended po ang uniform sa DPWH until further notice. Sabi po niya kasi daw ang mga empleyado ng DPWH nagiging target. Ganon. I didn't know that. Siguro. Hindi ko alam yun. Ayan daw po ang pitiful. Kawawa daw yung mga tauhan. Oo. Sabi ng mga union, ang sumasalo nung galit ng bayan ay yung mga ordinaryong empleyado ng DPWH. Tingnan mo naman yan. Hindi sila Alcantara at mga Hindi yung mga nagsiyaman, nagpasasa, mga Ade Mars Pugway. Ayun. Mga Richard Mills. Ayun. Yung mga Patek Philippe. Hindi ko alam yung mga pangalan ng pinagbabanggit mo ako ngayon ko lang natutunan yan Plastic lang. Magmula nung nagsila. Magmula nung nagsila. Natutunan mo. Mga mali pa pronunciation natin.